So, kain tayo guys. Ito na yung sinigang ko na lechon. Tapos pagkatapos ko nito, kakainin ko yung mga gulay lang. Kasi kailangan ko uminom ng gamot. Late na nga. Dahil nag-content ako. So, kain tayo. Masarap, maasim-asim. Maganda tayo ng mga gulay. Tapos, kumain tayo ng karne. Ayaw kumain ng taba. Yung laman lang. So, that's it. Yummy. Grabe. Yung background. Daming gulay. I-update ko kayo guys sa mga may sakit sa gallstone or bato sapdo sa Tagalog. Mabuti mo yung aking doktor, hindi siya mukhang pera. Sabi nga niya, marami na daw siyang pera. O diba? E di wow. Napapasa na all. O diba? Honest siya. Kung gusto pa niya daw niyang yumaman, madali lang i-suggest na, sige, opera tayo. Maghanda ka ng 80,000. Kasi nasa private eh. Pero nang sabi niya, babalik ko yan kasi ano yan, mataba. Gusto ko makatulong din. At the same time, maka-save ng pera niyo. Sayang naman. Kung may iba naman paraan. So, pag ginawa natin to na 2 beses, pag nagawa natin itong pamamaraan ko, kung hindi talaga siya mawala, ultrasound audit, 1 linggong gamutan, then ultrasound, then yung isang way niya ng pamamaraan, try niya ulit, then ultrasound after 1 week, then pagkatapos noon talaga, ginawa na daw niya yung best niya na talagang hindi talaga na wala. So doon palang sisingit ang operasyon. At isinuggest niya sa akin na sa public hospital ako magpa-doktor, magpa-opera. Bakit? Sabi ko, Dok, bakit? Kasi hindi ka gastos ng ganyang kalaki. May PhilHealth ka. Sa private hospital, 80,000 ilalabas mo, sayang pera mo. Diba? Galing na doktor ko. Pero sabi ko, gusto ko, Dok, ikaw mag-offer sa akin sa private man yan. Kaya magbayad. Yung 80,000 na yun. May PhilHealth din ako. Sa totoo, may dala akong pera ngayon. Ngayon din ako gusto kong magpa-opera. Pero sabi nyo, wag muna. Try muna natin ito. Kung ibang doktor guys, may pera na,
biglang naging bato pa. Sa ibang doktor. Kasi binanggit ko yung una kong doktor. Year ago, 10 years ago, so like 7 years ago, 2011, nalaman ko to na may bato ako sa abdo. Yung exact doktor, si Dr. Arenas, friend pala niya yun. Sabi niya, hindi ka talaga pakakawalan nun. Sabi ko, totoo nga po. Hindi nga ako pinakawalan nun. Hanggat himantong na kami sa magperma daw ako ng waiver. Once daw na lumabas ako ng hospital, hindi na daw niya sagutan kung once daw may mangyari sa akin. So malakas ang loob ko kasi parang nafe-feel ko na wala namang mangyayari sa akin na ganun kalala. After 7 years or 7 years pa nakalipas ngayon, nagpapanik na naman ako kasi sumasakit siya every time na kumakain ako ng parami kasi nandun yung para akong kinakabagan, hindi ako makadighay na bloated, sabi nga ni nag-doktor ko ngayon, bloated, tama nga yun. Tama yung sabi mo, lahat yan gagamutin natin. Itong gamot na to, iinumin mo to pagkatapos ng This is the result of ultrasound for my gallstone. Medicine, I want to take a 1 week, and then after that, I want to going back to the hospital for another ultrasound. Yung gamot na to. Itong gamot na to, huwag kayong inom basta-basta nito ha. Sabi ko nga, bago kayo uminom ng ganito, kailangan magpa-check muna kayo ng status ng bato sa abdo nyo o gallstone. Ito yung ultrasound ko. Binasa to ng doktor ko. Latest ito na ultrasound. Ayan. Yung pina-ultrasound ko na clinic or something private. Mabilis lang yan. Nagbayad ako ng 750 para dito. Ayan yung ultrasound ko. Mabilis ang transaction kasi mayroon akong doktor na nag-request na unahin daw muna ako. So, nag-antay lang ako, sabi ng doktor na nag-ano sa akin ultrasound. Mag-antay lang po kayo ng mga 30 minutes, then already lalabas na yung resulta. So, 15 minutes lang lumabas na yung resulta. Sa misa ko, diba? Ang bilis. Itong klase na gamot na to, pagkatapos ko to kumain guys, ito ang aking inumin. Bukod pa doon, every 3 times a day ko yun iinumin to 3 times a day kasi 3 times a day din tayong kumakain. So, kakain ako every meal. Iinom din ako ng every meal. 1 week ko itong iinumin. Then, babalik ako sa aking doktor para magpa-ultrasound. Ang ginagamot niya ay yung kabag, yung hindi matunawan, yung hindi makadighay, yung bloated ka, yun. Lahat yun, ito daw ang gamot. So, ang aking gusto ko lang i-share sa mga may sakit kagaya ko. So, ito naman yung magpapatunaw sa bato ko sa abdo. Ito yun, napakaliit lang siya. Pero, I think hindi mo to mabibili basta-basta sa Mercury. Kasi kailangan mo ng resita ng doktor. So, itong maliit na gamot na to, every 3 times a day ko mo rin siyang inumin. Bago kumain, ito ang inumin ko. Ito ay pampalusaw ng aking bato sa abdo. Bakit sinuggest ng aking doktor, bagong doktor ngayon, na inom muna ng gamot? Kasi maliit pa yung gallstone or bato sa abdo. Yun nga lang, yung gallstone ko is multiple, marami. So, sabi ni doktor, kaya pa daw ng gamot. Kung hindi kaya ng gamot, so, the next process naman ang gagawin. Pagkatapos kong uminom nito, after 1 week, babalik ulit ako doon sa doktor ko, magte-test ulit para sa ultrasound. Babasahin yung ultrasound ng aking doktor kung ano yung status ng aking bato sa abdo o gallstone. Nagpapanik na rin ako kaya gusto ko itong ma-share sa inyo. Nagpapanik ako kasi nag-post ako sa aking mga social media about sa aking status sa aking bato sa abdo.
Ang daming sabi-sabi, Keisho, malala na daw yung gallstone ko, kailangan magpa-opera na daw. Kaya nagpanik ako, pumunta na talaga ako ng aking doktor. Or nag-second opinion ako kasi yung aking doktor na isa, hindi na yun ang inano ko, kundi yung nagpanibago akong opinion. Gamutan muna, pag hindi na dala sa gamot, then sa susunod na process, may 2 beses na process yung doktor na isinadjust sa akin. Pag hindi pa talaga nadala yung aking gallstone or bato sa abdo, doon palang sisingit ang operasyon ko. Hopefully, sabi niya ganun, madala sa gamutan para daw masave ko yung 80,000 na pera na ilalabas ko at mapupunta lang sa mayayaman na, di ba? Sabi nga ng doktor ko, mayaman na daw siya. Marami siyang pera. So, ang akin lang ngayon, makatulong. Napakabait niya, di ba? Kung mukhang pera talaga, sasabihin, sige na, huwag ka nang umuwi kasi delikado. Kailangan mo mag-sign ng waiver kapag hindi ka magpa-pera. Yun ang isa kong doktor, una. Kaya natakot ako. Akala ko kasi ngayon, guys, naka-floating na yung aking gallstone. Kaya sabi nila, pag naka-floating na daw, sa 7 years na yun, may intensity talaga siya, may pagkakataon talaga siya na umapaw na yung aking gallstone. Doon ay papasok yung mga komplikasyon na yun ang kinatatakautan ko na puputok na yung aking bato sa abdo. I-share ko rin yun kay doktor. Kaya pala nag-trigger yung aking bato sa abdo or sumasakit dahil sa mga bawal na pagkain. Kagaya ng mga pagkain na hindi natin daw maiwasan. Kagaya ng matataba or maasim. Isa guys maasim, soda or chichirya, lahat yun makakapag atake sa ating bato sa abdo. Yun. Tinanong niya sa akin kung saan na sumasakit dito. Yung nandito pala yung ating bato sa abdo. Itong right na to, ng ating dito, andito yung ating bato sa abdo. So, nagkukunik siya. Pag sumakit ito, kukunik siya hanggang dito. Hanggang dito sa likod na. Kaya nagkakaroon siya ng sakit talaga. Tapos, bukod ba niya, ibinigay din siyang resita. Ito daw ay vitamins para doon sa mga ngalay ng kamay or pain sa likod ko. Tapos, may mga vitamins sa buto. Yun ang ni-request, inano niya to. Kasama to sa binayaran ko sa kanya na 400. So, hindi ka naman guys maano kasi sabi niya, pag hindi ka na operahan, nakasave ka ng 80,000, ilibre mo ako. Sabi ko, sure, doc. Siyempre naman, magpapasalamat ako sa inyo ng marami. Or nagkwento ko na may creator na cooking. Sabi niya, or di kaya, isa kang mahusay magluto or nag-YouTube ka or something ganun, ipagluto mo na lang ako. Yun ang sabi niya sa akin. So, sabi ko kay Doc, sure naman, Doc. Maling lang ako. Talaga naman, magpapasalamat ako sa inyo na marami. Kasi, sabi ko, akala ko enda ng aking buhay. At yun na, sabi niya sa akin, diet pa daw. Diet na nga ako diet pa daw, tama daw yung ginagawa ko, exercise at tamang pagkain, nakatulong yun sa aking bato sa abdo. Hindi siya nadagdagan, kumbaga nag-level lang siya doon kung anong sukat ng mga nakaraan. Sana nga, sabi niya ganun, kung noon pa daw ako nagpa-check up sa kanya, sana daw wala na itong sakit ko kasi kumbaga naagapan, nabigyan ako ng gamot. Sabi ng aking doktor, sabi kong gano'n sabi yung una kong tumingin sa akin wala na daw gamot kundi operasyon. Kasi sabi ni Doc, gusto niyang kumita. Ako, gusto kong kumita, oo. Pero gusto ko rin makatulong. Yun ako. Marami na akong pera. Ano yung pera? Sabi niya. Kasi, i-share ko lang, yung doktor ko na yun, namatay yung asawa. Yung asawa niya is OB-GYN ko. Kaya, sa mga tuwid, nung OB-GYN ako or OB ako sa asawa niya, nakikita niya ako. So, ngayon, napatay na yun. Parang may iba siyang mithiin sa mundong ito. Gusto naman daw niya makatulong. Kasi sabi niya, marami na akong pera.
aning ko yung pera. Gusto ko makatulong naman. So, ang galing, no? May mga angel from earth, ika nga. May mga tao talaga, tamang tao na tutulong sa'yo sa pangangailangan mo. Kasi sabi ko nga, kaya ko magbayad. Kasi, aanhin kong pera kung mamamatay naman ako. Ang pera na mapalitan, makikita yun. Yung buhay. Pag patay na ako, wala na. Wala na lahat yan. Pero, kung buhay pa ako, kahit wala akong pera ngayon, mapunta sa gamutan ko, kikitain ko pa yan. God always good all the time for me. As long na tama lang ginagawa ko, naghahanap buhay ako, at nagsisave ako, alam ko kikitain ko pa yung pera na yun. Yun sabi ko kay Doc. Sabi ni Doc, huwag ka na magdrama, sabi niya sa akin. Napakaano lang yan. Sabi niya, tamang disiplina at tamang sunod sa doktor. Ano mo yan, malalampasan. Tiwala lang sa taas. Yun lang. May share ko lang sa mga may sakit sa kagaya ko, bago sa ako. Sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa mga isaw-isaw. I remember 18 years old. Ang dami ko nakakain ng isaw ng manok, isaw ng baboy. As in, nakaka 300 ako, guys. 300. Tapos, ang ko noon, walang tubig. Ang aking tubig pa noon, panay soda. Hindi talaga ako uminom kasi wala naman ang magulang sa akin, nagkukurik eh. Walang magulang sa akin, walang nag-care sa akin. So, anong gagawin ko? Di kumain ng gusto ko. Sana, guys, makatulong sa inyo yung aking share ngayon. At bago ko makalimutan, inom ako ng gamot. Ito yung gamot para sa aking pag ako kumain. Ito yun. Kakain na nga ako. Ito, guys, para sa aking pag naparami ako ng kain. Every time nakakain ako, magpapatanggal ng aking yung impacho ba? Yung bloated, yung hindi makahinga, yung sobrang busog, yung kinakabagan, hindi makautot, ito daw yun. Pero, ayaw ko magano guys kung ano itong gamot na to ha. Ang suggest ko, first, consult your doctor. Yes, kailangan yung magpatingin, magpa-check up muna sa status ng inyong bato sa abdo. O kailangan ng pera. Kailangan natin gastusan ang mga kalusugan natin, guys. Yun lang. Sana makatulong sa inyo. Ma-inspired po kayo. Ingatan natin ang ating sarili. Ciao!